Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, J Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulag, Derm Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hometel, Victorino Bitong Daria. Magandang umaga Pilipinas, kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue Ora Mismo, regular na programa ng Bicol TV Sorsogon. Ang inyong likod, si Rosario Amistoso, makaibarin nyo sa sarong oras na talakayan ng mga napapanahon na issue, mga kaganapan sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. Samahan niyo po ako, live na live tayong mapapanood sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. At mapapanood din tayo sa YouTube channel. At bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, Alcantara kumanta na sa flood control scam. ICC nagsampa ng 3 kasong murder versus Duterte. Bryce, lahat ng DPWH project sa Bulacan substandard. Alcantara sumalang sa witness evaluation ng DOJ. At ex-DPWH XX may tig 20 milyong pesos pang kasino. At ngayon narito ng detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal. Alcantara kumanta na sa flood control scam. Pinangalanan ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa Senado nitong Martes sina Senators Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla, Ako Bicol Party List Representative Saldico, dating Caloocan Representative Mitch Calayon at DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nakinabang umano sa flood control projects. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee, sinabi ni Alcantara na si Bernardo ang tumulong sa kanya para maitalagang District Engineer ng Bulacan noong 2019. Taong 2022 nagsimulang magbaba ng pondo sa kanya si Bernardo na may kabuang 350 milyong pesos na ang kasunduan ay bibigyan ng 25% ang proponent o mambabatas na nagsulong ng project. Noong 2023, binunyag ni Alcantara na 710 milyon pesos ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Bernardo sa kanyang tanggapan. Noong 2024, 3.5 bilyong pesos or 150 milyong piso sa NEP, 300 milyong pesos sa GAA, 2.85 billion UA o unprogrammed appropriation ang naibaba ni Bernardo sa kanya District Engineering Office. Noong 2024, nagkaroon ng malaking alokasyon ng pondo si Bernardo sa kanyang DOE pero unprogrammed appropriations na 2.850 bilyong pesos. Samantala, sa taong 2025, sinabi ni Alcantara na may 2.55 bilyong pesos, 1.650 bilyong pesos sa NEP, 900 milyon pesos sa GAA ang naibaba ni Bernardo sa kanyang district office. Sinabi umano ni sa kanya ni Bernardo na sa GAA noong 2024 ang insertions na nagkakahalaga ng 300 milyon pesos ay para kay Senator Revilla. Noong namang 2020 ay humiling si Villanueva ng proyektong multipurpose building na halagang 1.6 bilyong pesos pero 600 milyon pesos lamang ang napagbigyan na pondo.
Hindi ito ikinatawa ni Senator Villanueva kaya napilitan kami gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo, ani Alcantara. Ayaw aniya ni Villanueva ng flood control projects kaya hindi na lamang nila ipinaalam sa kanila ang proyekto. Noong 2024, nagdaan ng 355 million pesos pondo si Senator Jinggoy Estrada na inilagay ni Alcantara sa iba't ibang pumping station at flood control projects para sa Bulacan. Nilinaw ni Alcantara na wala siyang direktang ugnayan kay Estrada. Noong Agosto o Setyembre 2021 naman niya nakilala si Congressman Elizalde sa isang meeting sa Shangri-La BGC Taguig. Ayon kay Alcantara, mula 2022 hanggang 2025 ay nakapagtaguyod si Ko ng 426 proyekto na hindi bababa sa 35.024 bilyong pesos. Noon naman 2022 ay nakapagbaba sa Bulacan ng halagang 411 milyong pesos proyekto mula sa GAA si Representative Mary Mitzi Calayon Uy. Binanggit din ni Alcantara na 2022 ay humingi sa kanya si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana ng listahan ng mga flood control projects sa Bulacan. May kabuuang 1.4 bilyong pesos halaga ng proyekto aniya ang naipasa ni Lipana na ang misis ay isang kontraktor. Babang Balitang Nasyonal, ICC nagsampa ng 3 kasong murder versus Duterte. Sinampahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng 3 crimes against humanity dahil sa umano'y naging papel nito sa pagpatay ng hindi bababa sa 76 katao sa panahon na ipinatutupad ang tinatawag na giyera laban sa droga. Ang kaso laban sa 80 taong gulang na dating leader na nakakulong sa isang detention facility sa Netherlands ay nakapaloob sa isang dokumento na inilathala ng ICC noong Lunes. Matatandaan na isinuko ng gobyerno ng Pilipinas si Duterte sa ICC noong Marso. Binanggit sa dokumento ang nangyaring anti-war crackdown na pinangunahan ni Duterte noong siya pa ang presidente na nagresulta sa pagkamatay ng libo-libong pinaghihinalaang dealers at users ng illegal na droga. Ang dokumento ay nilagdaan ng Deputy Prosecutor ng Korte na si Mame Midiaye nang naglalahad kung ano ang nakikita ng mga prosecutors na criminal responsibility ni Duterte sa napakaraming namatay sa pagitan ng 2013 to 2018. Ang unang count ay sa panahon ni Duterte bilang alkalde ng Davao City nang siya ay di umano'y naging indirect perpetrator sa 19 na pagpatay sa pagitan ng 2013 to 2016. Ang pangalawa at pangatlong kaso ay may kinalaman sa mga taon ni Duterte bilang Pangulo. Ang una ay nauugnay sa mga pagpatay sa 14 na tinatawag na high value na mga target noong 2016 to 2017, habang ang huli ay tumutukoy sa 43 na pagpatay na ginawa sa panahon ng mga operasyon ng clearance laban sa mga diumano'y kriminal na nasa mababang antas sa pagitan ng 2016 to 2018. Bryce, lahat ng DPWH project sa Bulacan substandard. Inamin ni dating Bulacan First Assistant District Engineer Bryce Fer Hernandez nitong Martes na substandard ang lahat ng proyekto ng Department of Public Works and Highways sa kanilang engineering office sa Bulacan na kinabibilangan ng flood control projects.
Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Hernandez na ang lahat ng infrastructure projects ng kanilang tanggapan mula 2019 ay hindi nakatutugon sa required standards dahil sa kanilang obligasyon sa mga proponent ng proyekto. Sinabi ng dating engineer ng DPWH na kasama sa mga proyektong ito ang mga flood control structures, gusali, kalsada at maging ang mga silid-aralan. Sinabi ni Hernandez na nagsimula ang lahat ng kanilang substandard na proyekto nang dumating si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara noong 2019 hanggang sa kasalukuyan. Babang balitang nasyonal, Alcantara sumalang sa witness evaluation ng DOJ. Sumalang na sa inisyal na evaluasyon para sa Witness Protection Program ng Department of Justice si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara nitong Martes. Ito ay kasunod ng kahilingan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na dalhin sa DOJ si Alcantara kasunod ng mabibigat na testimonya at pagbumunyag niya sa Senate Blue Ribbon Committee sa flood control projects. Kabilang ang pag-amin niya na amo niya si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at mga pagbibigay ng mga komisyon mula sa flood control projects sa mga kampo ni Senators Jingo Estrada, Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla, Ako Bicol Representative Party List Saldico, dating Caloocan Representative Mitch Calayon. May mga dokumento at affidavit na nilagdaan si Alcantara sa DOJ kasama ang kanilang abogado, bagamat hindi na idinitalye ang kaganapan sa pag-uusap ni Alcantara kay Remulla at sa WPP. Kasabay nito, sinabi ng DOJ na nagsumite na sila ng mga dokumento sa Anti-Money Laundering Council para i-freeze ang bank account ni Alcantara. Sa pinakauling balitang nasyonal, ex-DPWH XX may tig 20 milyong piso para pang casino. Wow naman. Inamin ni dating DPWH Bulacan 1st District Assistant District Engineer Bryce Hernandez nitong Martes na nakakatanggap sila ng 20 milyong pesos bawat isa 3 beses isang linggo upang ipanglaro sa casino. Ayon kay Hernandez, ang boss nila na si dating District Engineer Henry Alcantara ang nagbibigay ng pera sa grupo nila. Sinabi ni Hernandez na palaging may dalang pera na nakabag sa kanyang sasakyan si Alcantara. Sabi ni Hernandez, hindi niya alam kung ang mga bag ng pera ay nagmula sa mga pondo para sa proyektong pang-infrastruktura. Inungkat ni Senator Rapi Tulfo kay Hernandez ang 597 milyong pesos na kabuuang halaga ng deposito ng pera sa kanyang 36 na bank account ayon sa Anti-Money Laundering Council. Una ay itinanggi ni Hernandez ang nasabing halaga pero kalaunan ay sinabi niya na ang kabuuan ay maaaring umabot sa 597 milyong pesos kung lahat ng deposito ay susumahin. Ayan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayag Pilipino Star ngayon. Magbabalik po niyong likod, makalis ang ilang paalaala. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, J Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Dermpure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hometel, Victorino Bitong Daria. Craving a food and drinks with a twist? Visit Korea. From street foods to salog to milkshakes, coffee and more, Korea has it all. Bring your friends to enjoy amazing foods. Come hungry, live happy.
But wait, there's more. Koreat is more than just a resto bar. We also offer a cozy boarding house, a fresh barber shop, and a convenient transit house. Everything you need all in one place. Koreat located at Purok 3, Barangay Piot along the Maharlika Highway in Sorsogon City. Koreat. Hanap mo ba ay budget meal na pagkain? Huwag nang mag-alala dahil nandito na sa Sorsogon City ang Anting Grill and Resto na sa halagang 99 pesos matitikman mo na ang kanilang tatlong special menu na bulalo, goto at balbakwa. Bukod doon, only rice at only sabaw na rin ng bulalo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na tikman ang kanilang special menu at iba pang pagkain na kanilang ino-offer. Ang Anting Grill Resto ay matatagpuan lamang sa Diversion Road, Barangay Macabog, Sorsogon City, malapit lamang sa Sorsogon Provincial Hospital. Anting Grill and Resto is owned and managed by Eli Dineros. Expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn, located at Alegre Street, Barangay Borabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864.
Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Mart, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, welcome back sa itong programang Issue Ora Mismo. Ngayon alaw na ninyo, pecha 25. Aha, no, 24 na. 24 and antabay kita daw sa bagyong Opong na Bicol region ang target. Kaya saan iba dyan, pwede na kamong magpakitang gilas sa mga taon naman yung mga sabi nga iba ka, ano ba ito? Nag-ano pa lang daw kuno. Yan na tagiti pa lang. Buhos na ang ayuda. Kaniguan man. Happy watching kay Maynon, yes. Kay Manon, good morning boss, good job. Good morning Masayo, Manon from all the way from Camp Ola. Okay. Happy watching man po sa Kuyang Tugang dyan sa Binangonan, Rizal, and naka-duty siya sa Angono Medics. Happy watching, and sa gabos na staff ng Angono Medics, happy watching. Si
Papa Maki Gomez, sabi niya nagkaurula na ang sabaw sa investigasyon sa flood control. May nabagawa, sabi nga ni Papa Maki, ang mga arkaya na sabi nila ano na lang yan, sabi nga ni talagang alangan man sa parte ko, ako lang ang pakulong. Dapat lahat ng nangilabang kasama ko doon, hindi lang ako, sabi nga kayo sineswerte. Nagkaurula na pati si dating senador Bong Revilla, nadawit na sa sa issue kang Arkayan. So may sarong proponent na sinasabing nga ninda, pagkakadawit mo sa bagay na yan is yan, proponent man pala yan, kumbaga kabilang ka sa kumbaga kabakas ka sa barahin pag nagkaigupalan. Arog pa lang kayo yan kung sa parte ni Assistant District Engineer Bryce Hernandez and si District Engineer Alcantara. Talagang na yan, damay-damay na. Sabi nga lang naman, kami lang ang makulong. Kung masiram sa buhay niyo, dapat sama-sama tayo para masaya, di ba? Ayan, so pati si AKB Representative Saldico, nadamay man giraray, kumbaga dawit man dyan. So sabi nga ni Saldico, huwag niyo akong pipilitin. Kung kailangan mag-resign ako, magre-resign ako. Pero kung obligan niyo akong umuwi, ayoko. Yan, medyo mainit na ang usapin sa bagay na yan. And talagang mga tugang milyones hanggang bilyones na ang involved sa bagay na ini, na dapat lang na ibalik na ini sa tao. Kumbaga, paano yung nasisikmura kan mga halangkaw na opisyalis ng gobyerno, mapa congressman, mapa senador, na araw palan kay ni an ginagastos or ang nakukuha ninda. Each pigtatawaan ni Alcantara 20 million. Grabe ang grabe ang ini talagang grabe ini na balita. Sa sistema na na yun yung sabi ni ex-DPW's may tig 20 million pang casino. Wow naman, pang casino lang imagine ang yan. Ayon kay Hernandez, ang boss nila na si dating District Engineer Henry Alcantara ang nagbibigay ng pera sa grupo nila. Pag pumunta po kami sa grupo, may dala-dalang po na pera sa aming grupo si Boss Henry. Doon po kami kumuha, ayon kay Hernandez. At sabi pa ni Hernandez na palaging may dalang pera na nakabag sa kanyang sasakyan si Alcantara. Naka-ready po talaga, kung hindi po ako nagkakamali, isang bag na naglalaban ng 20 million, ani Hernandez. Sabi pa ni Hernandez, hindi niya alam kung ang mga bag ng pera ay nagmula sa mga pondo para sa proyektong infrastruktura. Saan naman manggagaling yan? Hindi naman tumama sa loto si Engineer Alcantara. Inungkat pa ni Senator Rapi Tulfo kay Hernandez na 597 milyon na kabuang halaga ng mga deposito ng pera sa kanyang 36 na bank account.
Jesus. 36 na bank account, ha? Paano mo yan di-deny na talagang inamin mo na? Ito, inamin ni DPWH Bulacan 1st District Assistant District Engineer Bryce Hernandez nitong Martes na nakakatanggap sila ng 20 milyon bawat isa 3 beses isang linggo. Jesus. Baka MWF yung tinatanggap nila. MWF yung tinatanggap nila na 20 milyon. Diyos kong mahabagin. Kaya hindi ka manghihinayang kung matatalo ka o mananalo ka. Dahil yun naman ay pangkasino lang yan. Imagine mga tugang kung gaano kalaki. 3 times a week. 20 million. So, meron kang magkano isang buwan? 4 na linggo. 3, 6, 120. Diyos ko po, 240 million. Isang buwan. Pangkasino lang yan. Kaya, sa parte po ni District Engineer Alcantara, easy money lang yung magpapatalo siya ng 500 million. Yung 1 billion pala. Easy lang kasi nanalo naman siya ng 500 million. Natalo ng 1 billion. Easy lang pala yan kasi yun nga yung itong mabababa na mga constituents niya, yung nasa under niya ito Assistant District Engineer tulad ni Bryce Hernandez, 20 million 20 million bawat isa 3 beses isang linggo. Diyos ko, parang ano yun yung iinom ka ng gamot na inumin mo ito 3 beses isang linggo. MWF sila hindi naman pala maglaro ka ng casino. Ayan, ubusin mo yan, 20 million na yan. Kasi Lunes lang yan, ha. Dapat Miyerkules wala na yan dahil meron ka na namang panibagong 20 million. Diyos ko, grabe itong grabing talagang na ito, yung issue na nakakagulat. Hindi mo ma-imagine na ganito pala ang kalakaran. Ganito ang kalakaran dyan sa loob ng kung paano gastusin ang pera. 20 million 3 beses kang bibigyan sa isang linggo. A total of 60 million. In 1 month, 240 million. Intended for casino lang yan. Imagine mo kung paano nila lulustay ang pera ng gobyerno. Dito kaya sa probinsya natin, dito kahit papano merong dito merong pasalinggaya si Governor Boboy Amor na binibigay sa ating mga constituents, pero wala yung tinatawag na malaman si Governor naglulustay ng pera sa or si Senator Chis or yung mga congressman natin naglulustay ng pera sa casino. Itong mga to ibang klase rin, talagang grabe. Kaya sana ma-lecture natin ito, at sana talagang panagutin itong mga dapat managot sa bagay na yan. Hanggang ngayon lubog ang Bulacan sa baha. Bahay, simbahan, mga establishments lubog sa baha dahil sa kagagawan ng mga taong ito na sinasabi natin na lumbhang kagalang-galang. Pero tingnan mo yung ginawa sa atin. Lubhang kagalang-galang ba ito na
gumastos ka, umubos ka ng 20 million or 60 million sa isang linggo. Dahil alam mo may darating naman eh. Siyempre sasabihin pag walang ano yan, paano na? Pag hindi mo naubos yan, di siyempre tatanungin ni D. Alcantara o boss, wala na, ubos na eh. No problem, another 20 naman yan. Hindi mo naman pwedeng sabihin na hindi mo na ubos, baka hindi ka nabigyan. So eto nga mga kaibigan, yung sabi natin na dapat may managot na sa sistemang ito. Dapat may managot, dapat may maparusahan. Sabi pa ni Papa Maki, iriyak-iyak sinda sin seguridad ninda pagkanta. Pero ang seguridad sa tao pag may kalamidad di ninda iniisip. Tama. Parehas niyan, may paabot na bagyo sa Bicol region, ining Opong na tinatawag na palaog na sa Bicol region. Sana man is lumihis na lang kamo, punta na ako sa ibang bansa. Yung walang ganitong walang ganitong problema sa baha. Nagrabe ngayon itong baha na ito. And imagine pa sa siniwalat nitong si Assistant District Engineer Bryce Hernandez na lahat ng project sa Bulacan substandard. 'Di ba? Substandard ang ayan, lahat ng DPWH project sa Bulacan substandard. Bakit naging substandard? Sa laki ba naman ng pinaghahatian ng mga dapat makarating? 25% hanggang 30% yung proponent. Halimbawa, yung isang nagbaba ng proyekto dyan, mapa-senador, mapa-congressman, binaba sa lugar na yan, automatic pala ang balik niyan pinakababa ng 25%. Pwede pang maging 30% or bahala kayo, basta ang sigurado dyan meron kaming makukuha. Ito nga sabi sa may plano ang DPWH, merong budget yan, pero dahil ang budget pinaghahati-hati ninyo sa dulo, walang project na maayos na dumaan sa inyo. Yan ang testimony mo ngayon, pahayag ni Senator Bam Aquino. Sinabi ni Hernandez na nagsimula ang lahat ng kanilang substandard na project nang dumating si Bulacan First District Engineer Henry Alcantara noong 2019 hanggang sa kasalukuyan. Biruin mo yan. Sabi ko nga ba, mga kaibigan, yung tinatawag na wala pong tumama kung anong naka-specify na project. Hindi po na-meet lahat yon. Lahat po may porsyentuhan. Ayon kay Hernandez. Imaginein mo, di ba sabi nga natin dito, itong mga nasa mababang pesto ng DPWH, ito yung paulit-ulit natin na sabi na ma-inspection ka. So, ining inspector, pag may nahiling na kumbaga problema sa sarot na project, do you think butang dumaning comment na substandard itong parte na ito? Di ni makaag sa comment niya. Kasi aram niya na ipapatawag man lang siya. Ipapatawag man lang. Then, mahapot.
Nano kay substandard ang pagkabutang mo sa to? Eh, boss, amo nakita ko. O, sige. Next week, gawa ka ng office order. Itapok ka sa parting Mindanao or Visayas. Gusto mong substandard, ha? O, diyan ka. Arog ka yan ang nangyayari. Kaya sapot na mabutang ka pa ng substandard, mabutang ka pa ng arog kayo na sa inspection mo. Dahil ka na mabutang, kaya aram mo na iinitan ka. Sa warag man kaya, ang sinabi ba ni Hernandez, nagsimula ang lahat ng kanilang substandard na proyekto nang dumating si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara noong 2019 hanggang sa kasalukuyan. Oh. Ang tanong, papalag ba si Hernandez kay Alcantara? Wala ka na magagawa kundi baw lang ng baw. Saan ka ba naman may 20 million ka na isang bali 20 million kada laro mo ng casino. Oh. 3 beses isang linggo, 60 million ang nilulose time mo. Tapos sasabihin natin, hindi ko lang alam kung galing yan sa dun sa mga project. Saan kukunin niya ni Alcantara? Wala namang minang ginto si Alcantara. Mina ng flood control, marami. Doon yan, siyempre, kukunin. Ang halagang yan. Dito pa lang yan sa baba, Sa baba pa lang ni Alcantara. Paano yung sa taas ni Alcantara? Sino yon? Yung undersecretary, yung congressman, yung senador, na mga binanggit niya doon. Oh. Kaya tayo, kumbaga takipan na lang ng mga kasamahan. Pero ang nakakasama ng loob niyan, yung taong bayan, ang grabing sakripisyo. May time pa na gumamit ng ng ibang pangalan para makapaglaro lang sa nagdami account pa. May alias pang ginamit. Sabi po ni Maki, sa kalakaran, sin infrastructure, sin politiko, na politika, intiro naguhugas kamay. Imre tabi boss, imbis na ibutang sa PhilHealth, binagsak ang porsyento para sa PhilHealth na makikinabangan sin tao, binutang sa infrastructure, kahit ako, dilen siya. Correct. Talagang ang dilensya mo dito ka sa makadali ka ng dako, di ba? Dito ka perme. Kung di ka makadali ng dako, fight ka. PhilHealth, ano ba naman makuha mo dyan? Diretso lang yan sa mga ospital. Agriculture, ano makuha mo dyan? Mga lang yan, mga fertilizer. Didi ka sa malinaw, sa infra, road opening, concreting, na sabi ko nga naiyaon sa patiyan ng mga cat's eye na bininyag ni Mayor Magalong, kumpiraan kantidad sa sarang ng cat's eye. Tapos magayon lang sarong simana, duwang simana, otro wala na. Kagayong baga pag bagong butang kailaw, kagayong pagkitaon an sarong simana na dulum-dulum pa lang mailaw na, kagayong pagkitaon nagduwan simana marumrum na, pagtulong simana wala na. Araw kayan ang nangyayari, di ba? Kaya sa parte
mahapot kita sa probinsya kang Sorsogon. Nano kay irog sa di. Nano kay may mga time na sa panahon ngaya di man nga nagbabaha di sa Sorsogon o dumali man an sarok man na depender. Kay nano ngaya sa Sorsogon lang imudang anaga, an iriga, an nabwa, ultimo an Ligaspi. Oh. So arkan an nangyayari. Imbis na taga nin mayad na rason or mapaliwanagan ang tao, itutok sa iba na lugar. So ngaya niyagang yang niyo. Para ina lang ngaya nagbaha ngaya kay nag-uran. Kundi man nga nag-uran, di man nagbabaha. Tama man talaga. Kundi man nagbaha, wala man in uran. Magalas ka kung mainito ng panahon, nagbabaha. Oh, natural mabaha kay hali mag-uran. Oh, niyan halimbawa man mabutan upong na bagyo. Oh, expected mo yan mag-uuran, magbabaha. Araw kaya yan ang pwede mangyari. Ang importante na pagsasabi ta na dapat mangyari mang kuta ang sinasabi ta na ang mga proyekto gibuhon ng Bisay tanuson para at least dahil kita insasabi ta mga tugang na dahil kita magparabasol kung sisay pa man dahil na magparatukdo nin madali man ngaya bago ngaya ayurug man sad Ayan ang pagsasabi ng mga tugang na kung hahanapan ta pirmi hindi mali ang dati ng mali dahil kita kaaning kasagkodan dahil lamang kita kaaning kasagkodan. Sabi nga ni Maki, zero budget ang insertion sa PhilHealth dahil sa na insertion flood control baga nakalimutan na sintawo kung sino dahilan na kinalahunon taman. Insertion. Dahil man nito mabasol ng mga senador. Maray lang sa mga senador na nanggana makakabawi sinda. Na paano na itong napirde? Paano pa sinda makabawi? At least di masyado makulog sa buot ninda na napirde sinda. Kasi hali man sa insertion ang ginastos ninda. Hali sa insertion ang ginastos ninda. Kaya maski ano pa man ang sabihin, okay na yan. At least ano yan, sabi nga ni magayon ng pag-imo doon. Diba? Paano ka ma-insert mo pondo para sa agrikultura? Para dyan sa PhilHealth or sa tao sa salud. Na naman makuha mo dyan. Yung nga ni mga tugang ipigsasabi tabaga na ini na insertion madalion lang gibuhon kasi sinda man na magibukaan. But ang problema naton na bagay na yan na paano kita call ning sarot na insertion kung hindi kita nanganaan sa eleksyon.
Nanganaan kitang kalilibot. Perang milyon ang ginastos ta. Perang milyon ang ginastos ta. Maski nga ni baga mga tugang, nagkikwenta ta na ang bagay na yan. Nagkikwenta kita na pera lang talaga ang kinikita ta. Pera man lang ang sweldo ta. Mga mayor, congressman, senador. Tapos, ang gagastusun ta, lalo na mga tugang ang mga party list. Ang party list, pera man lang ang sweldo kang congressman. Tapos buong Pilipinas lilibuton mo ini. Pero man lang ang sweldo ka yan. Kaya kaimpuhan talaga, may pagkuwaan kita. Pero kung parehas ta, ang Pasig City, ang Baguio City, dili ta po ini kaipuhan na magkurap. Sa parte man kan casino, paano man masabi ang casino na may valid ID man na pinahiling? Ito lang ugaring alias. So pag verify kang pangalan na ayan, wala man talaga yan sa wala man sa pigsabitan na naka lista na na sarong government official. Dahil man baga kaya anong nangyayari, sige lang, paglaog mo sa casino, wala man ngayon ng pangaran, kikitaon kasi igwa man yung validation, kikitaon na yung public official ngayon or government employee, wala kasi alias nga ang ginamit. So paano man mabasa lang ang dahil man hindi tolerate. Kaya kanang gana ni 500 million si Alcantara is nahirapan paano ini bago makuha dahil lang sa talagang kaipuan niya ng mga proof na talagang siya ito na tao na ito. Kaya lang pag napirdi ka ng 1 billion, awar na yan yung validation. Imbis ko na i-validate man, hindi ka paano ka nagkakwarta, ninarog ka yan. Jesus, Diyos ko. Sabi ni Papa Maki, mayad na lamang ang iba kay pag may inmamati. Kaya magsakay sa helicopter pakadto sa ospital. Si Saining naka helicopter nagpakadto sa ospital. Naramdaman lang na may standby na helicopter ang Castilla. Route na nga ng Salming. Okay, so mga tugang, bago tayo magpaaram sa tuyong programa, happy watching man kay former Suraycoto General Manager Percival Alvarez, asin kay Apad Dialagdon Jr., ang Comelec officer kang daitan kung sa gubat pa ini or sa ibang munisipyo na. Si Sir Apad, good morning. And good morning ma sa kabos na nakatutok sa tuya And this time maaron na po kita dahil lang sa inabot na kita kan oras kan sa tuyang programa, ang programang Issue Ora mismo. Sa Giraray, mabalik kita sa aga, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Maray na aldaw po, asin Diyos Mabalos, probinsya nin Sorsogon. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, J Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Derm Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hometel, Victorino Bitong Daria. Issue Ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Issue Ora mismo sa Bicol TV.